Ang matinding sikat ng araw sa gitna ng dagat Pilipinas ay tila walang awa sa amin. Napakatindi ng init nito na pakiramdam ko ay bibitak ang aking balat. Ang hanging dagat na umiihip ay hindi nagbigay ng lamig. Sa halip ay nagdala ito ng maalat na amoy na sumasakit sa aking dibdib sa tuwing sinusubukan kong huminga. Ang aking tuyong lalamunan ay masakit, parang may naglagay ng mainit na buhangin dito. Lumingon ako kay Soraya, ang aking asawa. Nakahiga siya, walang malay sa tabi ko. Ang kanyang katawan, na dating marilag sa mamahaling damit na sutla mula sa Tehran, ay ngayon isang payat na figura na puno ng mantsa ng asin. Samantala, ang aming maliit na anak na si Daria ay mahina lang na yumuyuko sa yakap ng kanyang ina. Ang kanyang labi ay bitak-bitak at may kaunting dugo na lumalabas, ngunit wala ni isang luha na umagos upang ipahiwatig ang sakit. Naaalala ko ng maigi ang nakaraang buhay namin sa Tehran. Ang buhay ko ay perpekto na kinaiinggitan ng marami. Bilang may-ari ng isang malaking negosyo sa pag-export ng alahas, nakatira ako sa isang marangyang mansyon sa Burol na tanaw ang magagandang ilaw ng lungsod sa gabi. Nabuhay ako sa gitna ng mamahaling hinabing Persian carpets, nag-order ng alak na libu-libong dolyar ang bawat bote, at tiningnan ang mundo sa mata ng isang taong nag-aakalang nasa itaas siya ng lahat. Inakala kong kayang lutasin ng pera ang lahat ng problema at poprotektahan ng kapangyarihan ang aking pamilya habang buhay. Ngunit ngayon, sa maliit na bangkang ito, napatay ang makina at tumatagas, ang lahat ng kayamanan na iyon ay naging walang kwentang basura. Mayroon akong ilang ginto, ngunit hindi ito makabili ng kahit isang patak ng inuming tubig sa gitna ng malawak na karagatan. Ang katahimikan ay madalas ang pinakanakakatakot na bagay sa dagat, ngunit mas nakakatakot pa ito kapag alam mong unti-unting lumalapit ang kamatayan sa anyo ng katahimikan na iyon. Nagsimula akong makakita ng mga ilusyon, nakikita ko ang water park sa bahay, nakikita ang malamig na talon sa Alborz Mountains. Sinubukan kong abutin ito, ngunit ang nahawakan lang ng aking kamay ay ang mainit na hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata, kasama ang pagkakasala na kumakain sa aking puso. Dinala ko sila sa kamatayan, isa akong bigong ama. Isa akong walang kakayahang asawa. Sa sandaling tila mawawala na ang huling pag-asa, may narinig akong tunog. Hindi ito tunog ng alon, kundi isang regular at matatag na dagundong. Hirap akong idilat ang aking mga mata sa gitna ng malabong sikat ng araw. Nakita ko ang isang malaking itim na anino na papalapit. Sa una, inakala kong balyena ito o ang anghel ng kamatayan na kumukuha ng aming kaluluwa. Ngunit habang papalapit ito ng papalapit, nakita ko ang malalaking puting numero at letra sa kalawangin na bakal na ibabaw. Ito ay isang dambuhalang cargo ship na abot langit. Sinubukan kong sumigaw ng malakas, ngunit walang tunog na lumabas sa aking lalamunan. Ang nagawa ko lang ay iwagayway ang aking nanginginig na kamay sa hangin, umaasang may makakita sa amin, maliliit na langgam na lumulubog sa bughaw na impyerno. Ang barko ay may bandila na may bughaw, pula at puti na may araw at 3 bituin na iwinawagayway sa tuktok ng palo. Ito ang bandila ng Pilipinas, isang bansa na kilala ko lamang bilang isang destinasyon ng bakasyon. Ngunit ngayon, ito ang nag-iisa kong pag-asa. Nagsimulang bumagal ang malaking barko. Ang dambuhalang alon na nilikha ng barko ay nagpatumba sa aming maliit na bangka, halos baligtarin kami. Niyakap ko ng mahigpit sina Soraya at Daria hanggat kaya ko. Nakita ko ang mga lalaki na nakasuot ng orange na uniforme na lumitaw sa gilid ng barko. Napakaliit nila kumpara sa taas ng barko, ngunit ang kanilang mga sigaw ay puno ng lakas. Hindi ko maintindihan ang kanilang wika, ngunit ang kanilang tono ay walang masamang intensyon, tanging pagkabigla at pagmamadali upang tumulong. Nakita ko ang isang makapal na lubid na inihagis pababa. Sinundan ng isang hagdanang lubid na mabilis na pinababa. Isang Pinoy na lalaki na may maitim na balat mula sa pagtatrabaho sa labas ay ngumiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila kakaibang mainit. Ginawa ko ang aking huling lakas, sinubukan kong itulak si Soraya pataas upang masalo nila siya. Halos mahulog ako sa dagat dahil sa pagkahina, ngunit mabilis akong nasalo ng isang malakas na braso ng isang crew member na Pinoy. Ang amoy ng langis ng makina at pawis mula sa kanya
ay naging pinakamabangong amoy na nalanghap ko sa aking buhay dahil ito ang amoy ng kaligtasan. Nang sumayad ang aking mga paa sa mainit na bakal na sahig ng malaking barko, agad akong napaupo. Ang unang naramdaman ko ay hindi kagalakan, kundi isang matinding pagyanig sa aking dibdib kaya napaiyak ako. Ako, na dating mayabang na lalaki na hindi kailanman yumuko sa sinuman, ay ngayoy humihikbi na parang sanggol sa paanan ng mga mangingisda o mga estranghero na crew member na ito. Mabilis silang nagdala ng inuming tubig para sa amin. Ang una kong natanggap ay isang bote ng malamig na tubig. Sinubukan kong agawin ito upang inumin sa aking likas na instinct ng kaligtasan, ngunit ang mata ng parehong Pinoy na lalaki na tumulong sa akin ay nanatiling kalmado. Hindi niya ako pinagalitan, ngunit dahan-dahan niya akong tinulungan na idikit ang bote ng tubig sa labi ni Daria muna. Sa sandaling dumampi ang unang patak ng tubig sa dila ng aking anak, umubo siya, ngunit ito ay isang tanda ng buhay na bumalik. Pinanood ko silang nagmamadaling kumuha ng kumot at pagkain nang hindi man lang nagtanong kung sino kami, saan kami nanggaling o gaano karami ang aming pera. Sa kaguluhang iyon, naramdaman ko ang isang purong awa na hindi ko kailanman naramdaman sa mundo ng negosyo sa Tehran. Ang simpleng tubig sa isang malabong plastic na bote na ibinigay sa akin ng isang crew member ay mas masarap pa kaysa sa pinakamahal na champagne na ininom ko sa mga mamahaling club sa Tehran. Nang humupa ang aking uhaw, nagsimulang luminaw ang aking ulirat na dating malabo at doon nagsimulang sumakit ang sakit sa puso na pumalit sa sakit sa katawan. Yumukod ako at tiningnan ang aking nanginginig na kamay. Ang aking mga kuko, na dati maayos na nakakuko, ay ngayon madumi at may tuyong dugo. Ang aking balat, na dati inaalagaan ng mamahaling cream, ay ngayon magaspang at namamaga. Hindi sinasadya, hinaplos ko ang aking kaliwang pulso, ngunit wala ito. Ang aking limited edition na Patek Philippe watch na ipinagmamalaki ko ay ipinagpalit sa gas at tuyong pagkain simula pa noong ikatlong araw ng masamang paglalakbay na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at ang mga alaala ng aming bahay sa Tehran ay bumalik na parang isang pelikulang inuulit. Nakikita ko ang aking sarili na nakatayo sa marmol na balkonahe, nakasuot ng tailor-made na Italian suit, may hawak na kristal na baso ng dark blue amber liquor. Noon, tumitingin ako sa kalsada at pakiramdam ko ay hari ako ng mundo. Dati, sinisigawan ko ang mga katulong dahil lang sa 5 minuto silang naantala sa paggawa ng aking kape. Dati, tinalikuran ko ang mga kaibigan na nahihirapan dahil ayaw kong masira ang aking reputasyon. Napakasama ng aking kayabangan noon kumpara sa aking sarili ngayon na nakaupo ng nakayuko sa malamig na bakal na sahig ng isang cargo ship sa gitna ng karagatan na hindi ko man lang alam ang pangalan ng ruta. Isang biglaang pagbabago ng kapalaran sa Iran ang nagpabagsak sa lahat. Ang aking negosyo sa alahas ay kinumpiska. Ang aking mga bank account sa buong mundo ay frozen. At ang aking mga kaaway sa negosyo na dati kong inapakan ay bumalik upang habulin ako. Wala akong pagpipilian kundi iligtas sina Soraya at Daria. Iniwan namin ang lahat. Iniwan ang mga bagahe na puno ng pera upang iligtas ang aming buhay. Nagsimula kami ng isang desperadong paglalakbay mula Turkey sa madilim na ruta hanggang sa napadpad kami sa isang sira-sirang bangka ng pangingisda na nangakong dadalhin kami sa isang ligtas na lupain. Ngunit sa huli, iniwan nila kami sa gitna ng dagat matapos maubos ang gasolina at nagsimulang bumuo ang bagyo. Sa loob ng 10 araw na lumulutang kami sa dagat, ang aking pagkatao ay unti-unting nawala. Naiwan na lang ang instinct ng isang hayop na nagnanais lang ng susunod na hininga. Idinilat ko muli ang aking mga mata nang maramdaman ko ang pagyanig ng makina ng malaking barko. Isang Pinoy na crew member na may malawak na ngiti ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at komportableng shorts. May sinabi siya na hindi ko naintindihan, ngunit inilapit niya ang isang plato ng mainit na kanin at pritong itlog. Ang masarap na amoy nito ay nagpatunog sa aking tiyan ng matindi. Tiningnan ko ang plato ng kanin at pagkatapos ay ang kanyang mukha. Sa aking isip, nagkaroon ng saglit na pagtatalo. Kailangan ba ni Arash, ang dakila ng Tehran, na tumanggap ng pagkain mula sa isang crew member na parang pulubi? Ang kaunting dignidad na natitira ay sinubukang lumaban, ngunit ang mga luha na dumaloy sa aking pisngi
Nang makita kong nagsimulang umupo si Soraya at sumubo ng kaunting kanin kay Daria ay nagpatunaw sa lahat ng dignidad na iyon. Kinuha ko ang plato ng kanin gamit ang nanginginig kong kamay. Ang kanin na may langis mula sa pritong itlog ay kakaibang mainit at malambot. Kinain ko ito ng mabilis, hindi alintana kung gaano ako kaawa-awa tingnan. Hindi ako pinagtawanan ng crew member na iyon. Sa halip, umupo siya sa tabi ko at marahang tinapik ang aking balikat bilang paghihikayat. Ang init mula sa kamay ng isang estranghero na hindi ko kailanman naisip na pakisamahan noon ay ngayon ang bumalot sa aking wasak na puso. Tumingin ako sa paligid ng barko. Nakita ang iba pang mga crew member na abala sa pagtatrabaho. Ang ilan ay sumisigaw, nag-uusap sa isang mabilis na wika, ngunit tila masaya. Mukha silang masaya sa kanilang maliit na mundo na isang lumang barko ng bakal, habang ako ay may lahat. Ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang tunay na kaligayahan na ganito. Ang pinakamapagdamdam sa akin ay ang makita si Daria, ang aking anak. Ginagamit niya ang kanyang maliit na kamay upang hawakan ang laylayan ng damit ng isang Pinoy na crew member na pinangalanang Mang Tonyo, ayon sa narinig kong tawag ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Sinusubukan niyang gumawa ng mga kilos ng ibon at isda upang patawanin siya at si Daria, ang aking anak na hindi ngumiti sa loob ng 2 linggo, ay tumatawa ng mahina. Ang tawa niya ay mas mahalaga kaysa sa bawat magandang diamante na pagmamay-ari ko. Nagsimula akong maging mulat na sa buong buhay ko. Nag-ipon lang ako ng mga walang buhay na bagay, ngunit ang mga taong ito, na mayroon lamang pawis at kabaitan, ay nagbibigay muli ng buhay sa aking pamilya. Nagsimulang magbago ang kapaligiran, kasama ng kumikinang na sikat ng araw sa abot tanaw. Ang dagat na dating mukhang asul na libingan ay ngayon isang landas na puno ng ginintuang liwanag. Ang barko ay patungo sa daungan ng Maynila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ibabalik ba kami? Huhulihin ba kami? Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng pangangalaga ng grupo ng mga estranghero na tinatawag ang kanilang sarili na mga Pilipino, naramdaman ko ang kaligtasan na hindi ko kailanman naramdaman. Ang pagkakasala na dating napakabigat ay nagsimulang gumaan. Tumingin ako kay Soraya, nagtagpo ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit sa aking mga pagkakamali. Tanging ginhawa ang sumasalamin dito. Ang katahimikan sa deck ng cargo ship na ito ay taliwas sa kaguluhan sa aking isip noon. Sinubukan kong alalahanin ng mga salitang Ingles na kaya kong matandaan upang pasalamatan ang mga crew member na iyon. Ngunit ang nagawa ko lang ay ulitin ang thank you nang paulit-ulit habang lumuluhod ako sa sahig ng barko. Agad akong hinila ng Pinoy na crew member. Winagayway niya ang kanyang kamay na nagsasabing hindi kailangan gawin iyon. Nagkilos siya upang sabihin sa akin na magpahinga sa silid na inihanda nila para sa amin. Ang maliit na silid na puno ng amoy ng pintura at langis ay tila mas mainit kaysa sa 22 silid na mansyon na aking tinirhan. Nagsimula akong maunawaan na ang pagkatao ay hindi sinusukat sa mga bagay na mayroon tayo, kundi sa mga bagay na ibinabahagi natin sa iba kapag wala silang anuman kahit isang patak ng inuming tubig. Dinala kami ng mas malalim sa loob ng barko. Ang matarik at makipot na bakal na hagdanan ay nagpilit sa akin na hawakan si Soraya ng maingat hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kabin. Hindi ito isang suite sa isang 5-star hotel na aming kinasanayan, ngunit ito ay isang paraiso na may bubong sa ibabaw ng aming ulo at isang makapal na kama na sapat upang suportahan ang aming pagod na katawan. Sa loob ng silid, mayroong bahagyang amoy ng langis ng makina na may halong amoy ng Pinoy na sabon na hindi ko kinasanayan, ngunit kakaibang nakakapresko. Isang crew member ang naglagay ng aming natitirang isang maliit na bag sa sahig at pagkatapos ay umatras ng bahagya, yumuko sa amin. Ang kilos na iyon ay nagpatigil sa akin sandali. Dahil sa aking dating mundo, ako ang laging binibigyan ng paggalang. Ngunit dito, ang kabaitan ay hindi nagmula sa takot o kapangyarihan, kundi mula sa puso na gumagalang sa kapwa-tao. Lumapit ako sa maliit na salamin na nakadikit sa bakal na dingding. Sa sandaling nakita ko ang aking reflection, halos hindi ko na makilala ang lalaking iyon. Ang aking mukha, na dating makinis at disenteng tingnan sa aking 40s, ay ngayon nababalutan ng gusot na uban.
Ang mga mata na dating puno ng kumpiyansa at kayabangan ay ngayon malalim at may halong takot na hindi maitago. Tumingin ako kay Soraya na abala sa pagpapahiga kay Daria sa kama. Tumingin siya sa akin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabi na hindi siya nababahala sa kahihiyan ng pagiging refugee na humihingi ng tulong. Ang tanging pinapansin niya ay ang regular na paghinga ng kanyang anak. Ang lakas ng babae na inakala kong isang palamuti lamang sa aking marangyang buhay ay nagpahiya sa akin, kaya napayuko ako. Habang abala ako sa sarili kong pag-iisip, may mahinang katok sa pinto. Isang lalaking nasa katanghaliang edad ang pumasok sa silid. Nakasuot siya ng malinis na uniforme at may mga stripe sa balikat na nagpapakita na siya ang kapitan ng barko. Si Kapitan Roberto ay walang anumang pahiwatig ng pagbabanta tulad ng mga makapangyarihang tao na nakilala ko sa Iran. Siya ay may kalmadong mukha at bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Dahan-dahan siyang nagsalita ng Ingles. Ngunit malinaw, ligtas na kayo. Naikipag-ugnayan na ako sa mga autoridad sa lupa dito sa Pilipinas. Sa loob ng humigit kumulang 24 oras, makakarating tayo sa daungan. Sinubukan kong lumapit at sabihin ang parehong mga pangungusap na mayroon akong mga diamante, nakatagong ari-arian at babayaran ko siya ng malaki kung dadalhin niya kami sa isang mas magandang lugar kaysa sa detention center. Marahan akong pinigilan ni Kapitan Roberto bago ko pa masabi ang mga salitang iyon. Tiningnan niya ako nang parang nakikita ang loob ko, lampas sa panlabas na anyo na sinubukan kong buuin. Sinabi niya ang isang pangungusap na hindi ko makakalimutan kailanman. Dito, ang kabaitan ay walang presyo at ang buhay ng tao ay hindi ipinagbibili. Magpahinga ka, ama. Kailangan ka ng iyong asawa at anak na malakas, hindi isang bangkaroteng milyonaryo. Ang salitang ama niya ay tumama ng husto sa aking puso. Ito ay paalala na ang pinakamahalaga kong papel ay hindi ang may-ari ng negosyo ng alahas, kundi ang pinuno ng pamilya na kailangang protektahan ang mga mahal ko ng pagmamahal, hindi pera. Ang gabing iyon ang unang gabi sa loob ng isang linggo na hindi ko narinig ang nakakatakot na tunog ng mga alon na humahampas sa sirang kahoy na bangka. Humiga ako sa sahig sa tabi ng kama ni Soraya at Daria, pinakikinggan ang tapat na pagtatrabaho ng makina ng barko. Ang pagyanig na naramdaman ko mula sa bakal na sahig ay nagparamdam sa akin ng lakas ng buhay na umuusad. Tumingin ako sa bilog na bintana, nakita ang sinag ng buwan na sumasalamin sa ibabaw ng dagat. Ngayong gabi ay napakatahimik, iba sa impyernong pinagdaanan ko. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa bukas, ang unang araw sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Wala akong ideya kung ano ang naghihintay, ngunit ang mga salita ni Kapitan Roberto ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na umasa at ang pag-asa na iyon ang pinakamatagal kong nawala mula nang tumakas kami mula sa Tehran. Nang dumaan ang pagod, ipinikit ko ang aking mga mata kasama ng kakaibang pakiramdam na lumitaw sa aking puso. Ito ay isang kapayapaan na hindi ko matagpuan sa marangyang mansyon. Ito ay isang pakiramdam ng gaan kapag tinanggap natin na wala tayong anuman at sa kawalan na iyon, nakotanggap tayo ng pinakadakilang bagay, isang pangalawang pagkakataon. Natutunan ko ang unang aral sa loob ng 24 na oras sa barkong ito, na ang tunay na kayamanan ay maaaring hindi sinusukat ng bilang sa bangko, kundi ng kagustuhan ng kapwa-tao na magbigay ng kamay sa pinakamadilim na araw. At ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na naghihintay sa akin bukas kapag ang katotohanan tungkol sa aming refugee status ay ipapaalam sa mga autoridad. Sa unang umaga sa malaking cargo ship, ang sikat ng araw ay hindi na nakakatakot tulad noong lumulutang ako sa maliit na bangka, ngunit ito ay kumikinang, sumasayaw sa malalim na asul na alon. Sumandal ako sa nanginginig na bakal na gilid ng barko, humihinga ng malalim ang hangin na may amoy ng dagat at diesel. Ang pakiramdam ng aking mga paa na nakasayad sa matatag na lupa ay nagpabalik sa akin sa pagsusuri sa aking sarili. Tiningnan ko ang aking damit na puno ng mantsa ng asin at dumi. Ito ay isang mamahaling branded na t-shirt na nagkakahalaga ng libu-libong piso na ngayon ay mukhang basahan.
Ang luho na pinanghawakan ko ay walang kwenta kapag nahaharap sa buhay at kamatayan. Lumakad ako sa makitid na pasilyo patungo sa bahagi na tinatawag na kainan ng mga crew member. Ang amoy na nagmumula doon ay kakaiba sa akin. Hindi ito ang masarap na amoy ng kebab o saffron spices mula sa aking tinubuang bayan, kundi ang amoy ng bawang, sili at isang bagay na malansa ngunit kakaibang bango. Nang pumasok ako, ang mga mata ng humigit kumulang 7 o 8 Pinoy na crew member ay nakatuon sa akin. Huminto sila sa kanilang masayang pag-uusap sandali. Nagkaroon ng katahimikan sa maliit na silid na iyon nang saglit bago ako kinawayan ni Mang Tonyo, ang crew member na tumulong sa akin kahapon na may malawak na ngiti. "Halika, sir, upo ka dito." Sinubukan niyang magsalita ng Tagalog na may halong kilos. Sa mahabang bakal na mesa, mayroong ilang malalaking lata na tray na puno ng makulay na pagkain na hindi ko alam ang pangalan. Hindi sila gumamit ng individual na plato, tulad ng sa mga cocktail party na inorganisa ko, ngunit naghati-hati sila gamit ang isang kutsara sa isang palakaibigang paraan. Umupo ako ng kinakabahan. Pakiramdam ko ay isang kakaibang nilalang na napadpad sa kanilang mundo. Isang crew member ang kumuha ng isang bagay na mukhang adobo na manok at pritong itlog at inilagay sa aking plato ng mainit na kanin. Tiningnan ko ang plato sa harap ko at bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Dati, nakaupo ako sa pinakamahal na restaurant sa Tehran. May mga waiter na nakasuot ng puting guwantes na nagbubuhos ng tubig, may masarap na linen napkin, at ang pagkain ay maayos na inayos. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa gitna ng mga lalaking pawis na pawis, nakasuot ng maluwag na t-shirt at nagsasalita ng isang wika na hindi ko naintindihan. Ang pakiramdam ng kahihiyan bilang isang dating milyonaryo ay tumagos sa aking dibdib kaya halos hindi ako makalunok. Pakiramdam ko ay bumababa ako sa pinakamababang punto ng aking buhay. Ngunit habang nalulunod ako sa aking mga iniisip, napansin ko ang isang kamanghamanghang bagay, isang crew member na may malaking peklat sa braso, ang naghahati ng isang malaking piraso ng manok mula sa kanyang plato para sa isa pang kaibigan na tila mas malakas kumain. Nagtawanan sila ng masaya, hindi alintana kung gaano kainit ang kainan o kung patungo ang barko sa isang bagyo. Kinuha ko ang unang subo ng kanin. Ang maanghang na lasa ng sili at paminta ay sumabog sa aking dila. Napakaanghang nito, kaya halos ako ay mabulunan, ngunit ang mga luha na umagos ay hindi lang dahil sa anghang. Ito ay dahil sa pagpapasalamat sa pinakasimpleng kabaitan na maaaring ibigay ng tao sa kapwa. Mabilis na nagbigay sa akin ng malamig na tubig si Mang Tonyo habang mahina siyang tumatawa. "Maanghang, di ba? Uminom ka ng marami," nagkilos siya. Tumango ako, ngumiti ng mapait. Sa aking isip, kung ako ang dating ako, tatalikuran ko ang ganitong pagkain at hindi kailanman sasama sa mga taong ito sa isang mesa. Ngunit ngayon, ang pagkain ito ang nagpanatili sa aking buhay at ang pagkakaibigan na walang klase ang nagpasimula sa aking matigas na puso na lumambot. Tiningnan ko sina Soraya at Daria na nakaupo sa kabilang mesa kasama ang asawa ng kapitan na tumutulong sa kanila. Sinusubukan din nilang kumain ng maanghang na pagkain. Tila lalo pang nagustuhan ni Daria ang pritong itlog. Tumatawa siya sa tuwing may ginagawang nakakatawa ang isang crew member. Ang kaligayahan ng aking anak ay nagpamulat sa akin na sa lahat ng panahong ginugol ko sa paghahanap ng pera para bilhin siya ng mamahaling laruan, nakalimutan ko na ang pinakakailangan ng isang bata ay ang pakiramdam ng seguridad at tawa. At ang mga Pinoy na ito, na hindi mayaman, ay ibinibigay ang mga bagay na iyon ng madali, sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng puso. Sa unang 24 na oras na naranasan ko sa barkong ito, natuklasan ko na ang mga pader na itinayo ko sa buong buhay ko upang ihiwalay ang aking sarili mula sa mga nasa ibaba ay unti-unting gumuguho. Nagsimula kong pahalagahan ang pagpapawis sa pagiging simple at nakita ang katotohanan na ang bawat tao ay nagnanais ng parehong bagay, pagtanggap at awa. Magmula ka man sa Marangyang Tehran o sa isang maliit na pamayanan ng mangingisda sa Pilipinas, kapag tinanggal natin ang ating mga maskara ng status at posisyon, tayo ay mga ordinaryong tao lamang na kailangang kumain upang mabuhay at kailangan ng kamay na aakay sa atin sa gitna ng bagyo. Nang hapon na iyon,
Ang hangin sa deck ay napakainit kaya tila nanginginig ang mga tanawin dahil sa init. Nakatayo ako, pinagmamasdan ng mga crew member, na abala sa pag-aayos ng mga lambat at pagpipinta ng kalawang sa katawan ng barko. Nagtatrabaho sila ng husto sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pawis na pawis kaya dumidikhang kanilang damit sa kanilang katawan, ngunit kumakanta sila kasabay ng tunog ng mga alon ng masaya. Tiningnan ko ang kanilang magaspang na kamay at maitim na kuko at isang madilim na pakiramdam sa aking puso ang sumulpot sandali. Sa mundo na aking iniwan, ang mga taong ito ay ang grupo ng mga tao na hindi ko man lang titingnan o kung nakasalubong ko sila sa isang kalye sa Teheran, mabilis akong lalayo sa kabilang direksyon dahil sa takot na baka dumikit ang dumi sa aking suit. Ang kayabangan na matagal nang naitanim sa loob ng 10 taon bilang isang miyembro ng alta sosyedad ay hindi pa ganap na namamatay sa aking puso kahit na wala akong anuman ngayon. Naramdaman kong naiinis ako na kailangang umasa sa mga ganitong tao. Lihim kong inisip na kung may sapat lang akong pera, kukuha ako ng isang marangyang barko na may personal na doktor at mga waiter na nagsasalita ng Ingles na may London accent upang paglingkuran ako, hindi mga crew member na naglalakas loob magsalita at kumakain gamit ang kanilang kamay. Ang mga pag-iisip na iyon ay nagparamdam sa akin ng pagkasuklam sa aking sarili, ngunit kasabay nito, ito rin ang nag-iisang kalasag na nagpaparamdam sa akin na mas mahalaga ako kaysa sa iba. Ngunit pagkatapos, ang aking mga panaginip ay sinira ng sigaw ni Soraya na narinig mula sa cabin. Mabilis akong tumakbo doon. Bilis na bumibilis ang tibok ng aking puso, halos lumabas sa aking dibdib. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Daria na nanginginig sa kama. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang hininga ay mabilis at hirap. Umiiyak si Soraya, pinupunasan ng basang tela ang katawan ng kanyang anak. Arash, napakainit niya, parang apoy. Hindi niya idinidilat ang kanyang mga mata, Arash. Kinuha ko si Daria. Ang kanyang katawan ay napakainit, kaya nagulat ako. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagkakasala. Ako ang pinakamasamang ama. Dinala ko siya sa gitna ng dagat hanggang sa siya ay nagkasakit ng ganito. Mabilis akong tumakbo sa pasilyo, sumisigaw ng Kapitan Roberto nang may pagkabigla. Kap, help, my daughter. Doctor please, I need a doctor. Tumakbo ako hanggang sa control room ng barko. Lumingon si Kapitan Roberto nang may pagkagulat. Inalalayan niya ako. Kalma lang Mr. Arash, wala kaming doktor sa barko pero sandali lang. Kinuha niya ang radyo at tinawagan ang isang tao. Ilang minuto pagkatapos isang matabang lalaki na nakilala ko bilang ang cook o ang tagaluto sa barko na nagngangalang Manong Cardo ay nagmamadaling tumakbo, may dala-dalang maliit na kahon na kahoy. Tiningnan ko si Manong Cardo nang may pagdududa. Nakasuot si Manong Cardo ng apron na may mantsa ng langis at sarsa. Ang kanyang mga kamay ay mukhang makapal at magaspang mula sa pagpuputol ng kahoy at paghihiwa ng karne. Sinigawan ko siya sa Ingles na may halong kawalan ng pag-asa. Inilagay ko ang aking kamay sa tahi ng aking t-shirt kung saan ko itinago ang nag-iisang maliit na singsing na diamante na natitira. Inilabas ko ito at inabot sa kapitan. Take this is a diamond. Just call a helicopter. Call anyone who is a real doctor, please. Tiningnan ni Kapitan Roberto ang diamante sa aking kamay ng kalmado. Hindi niya ito kinuha. Ngunit inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat at pinisil ng mahigpit. Mr. Arash, makinig ka sa akin. Nasa gitna tayo ngayon ng dagat Pilipinas. Walang helicopter ang makakarating sa oras. Si Manong Cardo ay dating rescue volunteer at nag-aalaga ng mga pasyente sa barko sa loob ng mahigit 10 taon. Magtiwala ka sa kanya. Hindi pinansin ni Manong Cardo ang aking mga sigaw o ang aking paghamak. Mabilis siyang pumasok sa cabin kung saan nakahiga si Daria. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kama. Mabilis akong sumunod sa kanya at nakita ko siyang ginagamit ang kanyang magaspang na kamay upang marahang haplusin ang noo at leeg ng aking anak. Ang nakita ko ay nagpatigil sa akin. Binuksan ni Manong Cardo ang kahoy na kahon. Kinuha ang isang maliit na bote ng salamin na may malinaw na likido. Hinaluan niya ito ng malinis na tubig at gumamit ng manipis na tela na ibinabad dito. Pagkatapos,
Nagsimula siyang punasan ang katawan ni Daria sa isang regular na paraan. Hindi niya ito ginawa ng nagmamadali, kundi ng may kasanayan at kalmado. Mahina siyang nagbulong sa Tagalog, parang nagpapatahimik ng isang maliit na bata. Huwag kang mag-alala, anak, gagaling ka rin. Kahit hindi naiintindihan ni Daria, tila ang lambing na ipinasa mula sa kamay na iyon ay nagpakalma sa kanya na dati nagpupumilit. Umupo ako sa sulok ng silid, pinagmamasdan ang estrangherong lalaki na minura ko 5 minuto lang ang nakakaraan na buong pusong tumutulong sa buhay ng aking anak. Kumuha si Manong Cardo ng ilang halaman, dinurog ito, at hinaluan ng tubig upang hirap na ipainom kay Daria. Ginugol niya ang matinding pasensya, dahan-dahang pinapatak ang likido sa sulok ng kanyang labi, patak-patak. Sa loob ng 3 oras, hindi umalis si Manong Cardo sa kanyang pwesto. Patuloy niya itong pinunasan at maingat na inobserbahan ang kondisyon ni Daria hanggang sa ang pawis ni Manong Cardo mismo ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha tulad ng sa aking anak. Hanggang sa dumaan ang gabi, nagsimulang gumalaw si Daria at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Ang mataas na lagnat ay tila bumaba ng kahanga-hanga. Tiningnan niya si Manong Cardo at ngumiti ng bahagya. Ngumiti pabalik si Manong Cardo habang marahang hinahaplos ang kanyang ulo bago tumango sa akin na nagsasabing ligtas na siya. Nakatayo ako doon, tulala. Ang pakiramdam ng kahihiyan na dati kong naramdaman ay naging isang mas mabigat na kahihiyan ng ilang beses. Tiningnan ko ang singsing na diamante sa aking kamay. Agad itong mukhang malabo at walang kwenta kumpara sa pawis at katapatan ng lalaking ito. Lumapit ako kay Manong Cardo, sinubukan kong lumuhod upang humingi ng tawad at magpasalamat, ngunit mabilis na hinawakan ni Manong Cardo ang aking braso. Mahina siyang tumawa at tinapik ang aking balikat, tulad ng ginawa ni Mang Tonyo. Walang anuman, pare-pareho lang tayo, sabi niya, at pagkatapos ay inayos ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid. Iniwan ako na nakalubog sa mga luha na hindi ko na mapigilan. Nagsimula kong maunawaan na ang aking dating kayamanan ay walang laman. Ang tinawag kong dignidad ay isang panlabas na balat lamang na humahadlang sa akin na makita ang tunay na kagandahan ng pagkatao. Ang magaspang na kamay mula sa matinding pagtatrabaho ang nagbigay ng himala ng buhay sa aking pamilya sa araw na ang pera at mamahaling alahas ay naging walang kwentang bato. Nang gabing iyon, ang langit sa ibabaw ng dagat Pilipinas ay malawak hanggang sa abot tanaw. Milyon-milyong bituin ang kumikinang sa malalim na asul na langit na parang may nagkalat ng mga diamante na dati kong pagmamay-ari doon. Tahimik akong lumabas ng cabin matapos makatulog si Daria ng mahimbing dahil sa pagod, ngunit regular na muli ang kanyang paghinga. Kailangan ko ng sariwang hangin upang patayin ang apoy ng pagkakasala na patuloy na nagliliyab sa aking dibdib. Nang makarating ako sa bahagi ng barko, narinig ko ang musika na dinala ng hangin. Hindi ito ang tunog ng klasikong piano na inuupahan ko dati para tumugtog sa mga party sa bahay, kundi ang tunog ng lumang acoustic guitar na medyo wala sa tono, na hinaluan ng masayang ritmo ng pagpalo sa plastic na timba. Lihim akong tumingin sa mga crew member na nagpapahinga matapos ang kanilang matinding trabaho. Nakapalibot sila sa isang grupo ng mga kagamitan. Ang malabong ilaw mula sa fluorescent lamp ay nagpapakita ng kanilang nakangiting mukha ng malinaw. Masiglang tumutugtog si Mang Tonyo ng gitara, habang ang ibang mga crew member ay kumakanta ng mga awiting Pilipino na hindi ko naiintindihan, ngunit ang kanilang mga boses ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Nakaupo si Manong Cardo sa isang sulok. Nagbabalat siya ng isang uri ng prutas na nalaman ko sa kalaunan na mangga na may bagoong. Ang matapang na amoy ng bagoong at patis ay sumalubong sa aking ilong. Noong dati, tatalikuran ko ito ng may pagkasuklam, ngunit sa sandaling ito, ang amoy na iyon ay nagsasabi ng buhay. Matagal akong nakatayo, pinagmamasdan sila hanggang sa nakita ako ni Mang Tonyo. "Uy, Mr. Arash, upo ka rito," sigaw niya habang tinatapik ang bakal na sahig sa tabi niya. Nag-alinlangan ako sandali. Sinubukan ng natitirang dignidad na sabihin sa akin na bumalik sa kabin, ngunit kusang lumapit ang aking mga paa sa kanila. Umupo ako sa grupo ng mga estranghero na dating hinamak ko sa aking isip. Ibinigay nila sa akin ang plato ng prutas. Ngumiti nang mumainit si Manong Cardo sa akin.
na parang hindi nangyari ang mainit na pagtatalo kaninang hapon. Kain ka, sir. Masarap yan, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang piraso ng mangga. Isinubo ko ito. Ang maasim na lasa na pinutol ng alat tamis at ang hang ng sarsa ay sumabog sa aking bibig, kaya kinailangan kong ipikit ang aking mga mata. Nagtawanan ang ibang mga crew member sa aking reaksyon. Dahan-dahang nawala ang pagkailang. Nagsimula akong mapansin ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Isang crew member na mukhang pinakabata sa grupo ang may hawak na lumang cellphone na may basag na screen. Pinagmamasdan niya ang litrato ng isang babae at dalawang maliliit na bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Nalaman ko na hindi sila naiiba sa akin. Malayo sila sa kanilang tahanan, iniwan ang mga mahal sa buhay upang magtrabaho ng husto sa gitna ng dagat, umaasang magkakaroon ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang pagkakaiba ay ang saloobin. Habang ako ay may bilyon-bilyong pera, ngunit pakiramdam ko ay kulang at nagdududa sa mga tao sa paligid ko sa lahat ng oras, ang mga taong ito, na may kita lamang na ilang daang dolyar sa isang buwan, ay masaya at may kakayahang magbahagi ng malaking halaga. Hindi lang nila ibinabahagi ang kanilang pawis o pagkain, kundi pati na rin ang pag-asa at pakikiramay sa isa't isa. Nakaupo ako, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kahit hindi ko naiintindihan, naramdaman ko ang kayamanan na hindi ko kailanman nagkaroon, ang kaligayahan ng pakikisalamuha sa iba nang walang maskara ng social status. Biglang inabot sa akin ni Mang Tonyo ang gitara. "Marunong ka bang tumugtog?" tanong niya gamit ang kilos. Umiling ako ng nahihiya. Dati, nag-aral ako ng piano sa pinakasikat na guro sa Tehran, ngunit hindi ko pa kailanman nahawakan ang murang gitara na ganito. Kaya sinubukan kong kantahin ng mahina ang isang Iranian folk song, isang himig na puno ng lungkot ng pamamaalam. Huminto ang mga crew members sa pag-uusap at nakinig ng maingat. Nagkaroon ng katahimikan sa likod ng barko, naiwan na lang ang tunog ng makina at ang aking kanta. Nang matapos ako sa pagkanta, malakas akong pinalakpakan ni Mang Tonyo. "Wow, ang galing mo," sabi niya habang nagtaas ng hinlalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ng tuluyan ang makapal na pader na itinayo ko upang ikulong ang aking sarili sa bilangguan ng kayabangan. Hindi na ako si Mr. Arash, ang milyonaryong alahas, kundi si Arash, isang refugee na tumatanggap ng awa mula sa kapwa-tao. Nagsimula kong maunawaan kung bakit sinabi ni Kapitan Roberto na ang kabaitan ay walang presyo dahil napakataas ng halaga nito upang masukat ng anumang numero. Muling tumingin ako sa mga bituin sa langit. Ngayon, ang mga bituin na iyon ay hindi na mukhang nawawalang diamante, kundi mga mata ng Diyos na nagmamasid at nagbibigay sa akin ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Nagpasya akong tanungin si Mang Tonyo sa simpleng mga salita, "Maituturo mo ba akong magtrabaho? Gusto kong tumulong." Nagulat ang lahat ng crew member sa aking mga salita. Tiningnan ni Mang Tonyo si Manong Cardo at tumawa. "Oo naman, sir. Pero nakakapagod. Ang trabaho sa barko na ito ay hindi katulad ng trabaho sa opisina." Tumango ako ng may kumpiyansa. Hindi ako takot sa hirap ng trabaho at ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na naramdaman kong gusto kong magtrabaho gamit ang aking sariling kamay. Hindi para sa pera, kundi upang patunayan na may halaga pa rin ako bilang isang tao. Gusto kong suklian sila ng mga bagay na natitira sa akin, ang aking lakas at ang katapatan na kakagaling ko lang natuklasan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa cabin na may kakaibang gaan sa aking puso. Humiga ako sa tabi ni Soraya na nagising at tumingin sa akin nang may pagtataka. Binulong ko sa kanya, "Malalagpasan natin ito, Soraya. Saan man ang lugar na iyon, kung ang mga tao doon ay tulad ng mga tao sa barkong ito, sigurado akong magiging masaya tayo." Ipinikit ko ang aking mga mata kasama ng awiting Pilipino na patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Ito ay isang simpleng kanta ngunit may mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang tula na nabasa ko sa buong buhay ko. Ang nakaraang 24 na oras ay hindi lamang nagligtas sa buhay ko at ng aking pamilya, kundi nilinis din ang aking kaluluwa upang maging mas malinis pa kaysa sa diamante na dati kong nililinis. Sa huling gabi bago dumating ang barko sa daungan ng Maynila,
Hindi ako nakatulog ng kahit isang minuto. Ang patuloy na ugong ng makina ng barko ay naging tibok na ng aking puso. Tahimik akong bumangon sa kama upang hindi magising sina Soraya at Daria at muling umakyat sa deck. Ang hangin sa gabi ay mas malamig kaysa sa dati. Ang hanging dagat ay humampas sa aking mukha hanggang sa manhid ako, ngunit nagpalinaw ito sa aking isip nang hindi pa nangyari kailanman. Naglakad ako sa makipot na pasilyo hanggang sa harap ng control room ng barko at nakita si Kapitan Roberto na nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan sa tabi ng gilid ng barko, mag-isa. Sa kanyang kamay, mayroon siyang maliit na litrato na mukhang kupas. Nakatingin siya rito nang may pagkamis. Nag-alinlangan akong lapitan siya, ngunit nakita ako ni Kapitan Roberto, kinawayan niya ako. "Hindi ka ba makatulog, Mr. Arash?" Tanong niya sa isang malalim at palakaibigang tono. Lumakad ako at umupo sa tabi niya, marahang tumango. "Excited po ako, Kapitan. Bukas, magbabago muli ang buhay namin. Hindi ko alam kung sa inyong bansa, tatanggapin ba nila ang mga refugee na tulad namin." Nanahimik si Kapitan Roberto, sandali. Huminga siya ng malalim bago ibigay sa akin ang litrato sa kanyang kamay. Sa litrato, mayroong isang maliit na batang lalaki na nakayakap sa bewang ng isang matandang payat na lalaki sa harap ng isang maliit na sirang bangka ng pangingisda. "Ako iyan, 30 taon na ang nakakaraan," nagsimulang magkuwento ang kapitan sa isang kalmadong boses. "Ang pamilya ko ay napakahirap. Ang tatay ko ay isang simpleng mangingisda na may utang sa labas. Isang araw, dumating ang isang bagyo at sinira ang nag-iisang bangka na pinagkakakitaan namin. Nawalan ng lahat ang aking tatay at naisip niyang tapusin ang kanyang buhay sa gitna ng dagat. Ngunit sa pinakamadilim na gabi, may isang malaking cargo ship ang dumaan at nakita kami. Hindi kami tiningnan ng kapitan ng barko na iyon bilang maruming mangingisda. Tinulungan niya kami, binigyan ng pagkain, at higit sa lahat, binigyan niya ang aking tatay ng isang halaga ng pera upang magsimula ng bagong buhay ng walang kapalit." Huminto ang kapitan sa pagsasalita at tumingin sa madilim na abot-tanaw. Noon, tinanong ko ang kapitan na iyon kung bakit niya kami tinulungan. Sinabi niya sa akin, "Isang araw, kapag may pagkakataon ka, ipasa mo ang kabaitan na ito sa iba." Iyon ang sikreto na nagpahirap sa akin sa barkong ito sa buong buhay ko at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ang iyong diamante. Ang mga salita ni Kapitan Roberto ay parang kidlat na bumaba sa aking puso. Ang kayabangan na dating taglay ko, ang pag-iisip na ang mundo ay pinapatakbo lamang ng interes, ay gumuho ng tuluyan. Tiningnan ko ang aking mga kamay na dati nakahawak lamang sa mamahaling bagay, ngunit hindi kailanman nagbigay ng tunay na tulong sa sinuman. Kinuha ko ang parehong singsing na diamante mula sa bulsa ng aking t-shirt. Ngayon, hindi ko ito ibinigay sa kanya upang suhulan o kapalit ng espesyal na pangangalaga. "Kapitan, kung gayon, mangyaring tanggapin mo ang singsing na ito, hindi bilang bayad, kundi bilang donasyon upang matulungan ang iba pang crew member na maaaring nahihirapan o upang ipasa ang kabaitan na iyong natanggap." Tiningnan ako ni Kapitan Roberto. Nagbago ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagbabago sa aking puso sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang bulsa. Itinaas niya ito sa sikat ng buwan. "Maganda ang diamanteng ito, Mr. Arash, pero hindi kasing ganda ng iyong puso na kakagising lang. Tatanggapin ko ito at gagamitin ito para sa kabutihan ng lahat ayon sa iyong intensyon." Tumayo siya at malakas akong tinapik sa balikat. "Bukas ng umaga, kapag nakita mo ang mga ilaw mula sa dalampasigan ng Pilipinas, malaman mo na hindi lang iyon mga ilaw ng lungsod, kundi ang ilaw ng isang bagong tahanan na magyayakap sa iyo hanggat mayroon kang ganitong kagandahan ng pagkatao." Nakatayo ako, pinagmamasdan ang kapitan na umalis. Ang aking puso ay lumobo sa isang pakiramdam na hindi mailarawan. Hindi ito ang kagalakan ng pagkapanalo sa 1 bilyong piso na subasta ng diamante, kundi ang kagalakan ng pagiging bahagi ng kadena ng kabutihan na ito. Nakatayo ako doon hanggang sa makita ko ang malabong orange na ilaw na lumitaw sa abot-tanaw ang mga ilaw mula sa daungan ng Maynila na unti-unting lumilinaw sa gitna ng kadiliman ng karagatan. Ang ilaw na iyon ay hindi mukhang banta,
kundi parang yakap ng ina na naghihintay sa kanyang nawawalang anak na umuwi. Mabilis akong bumalik sa kabin at nakita ko si Soraya na kakagising lang. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Soraya, tingnan mo, ang mga ilaw mula sa dalampasigan ng Pilipinas. Nasa bahay na tayo. Sa unang 24 na oras sa barkong ito, nakita ko ang luha ng kawalan ng pag-asa na nagiging luha ng pasasalamat. Nakita ko ang kamatayan na natalo ng awa at higit sa lahat, nakita ko ang dating Arash na namatay upang muling ipanganak bilang isang taong may puso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa proseso ng imigrasyon o kung gaano kahirap ang hinaharap sa detention center. Ngunit hindi na ako natatakot dahil alam ko na sa mundo na ito, marami pa ring tao tulad ni Kapitan Roberto, Manong Cardo at Mang Tonyo. Mga taong nakikita ang halaga ng buhay na mas mataas kaysa sa halaga ng mga alahas. At iyon ang pinakamahalagang kayamanan na dadalhin ko sa bagong lupain na ito. Nagsimulang magningning ang ginintuang liwanag sa abot tanaw. Hindi ito ang nakakatakot na sikat ng araw tulad ng sa gitna ng malalim na dagat, kundi isang malambot na liwanag na puno ng pangako ng bagong buhay. Nagising ako na may pakiramdam na iba sa bawat araw sa loob ng maraming taon sa Tehran. Madalas akong magising na may pag-aalala tungkol sa stock market index o sa pabago-bagong presyo ng ginto. Ngunit ngayong umaga, ang tanging naiisip ko ay kung ano ang magagawa kong tulong sa mga tao sa barkong ito bago kami magkahiwalay. Tiningnan ko sina Soraya at Daria na natutulog pa rin. Ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magkaroon ng kulay at mukhang mas kalmado ng malinaw. Ang takot na dating nagpapahirap sa amin ay tila nawala kasama ng dilim ng gabi. Lumabas ako ng cabin at dumiretso sa kusina ni Manong Cardo. Ang amoy ng mainit na lugaw ay sumalubong sa aking ilong. Abala si Manong Cardo sa paghahanda ng almusal para sa halos 20 crew member ng mag-isa. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, lumapit ako at kinuha ang basahan at walis na nakalagay sa tabi ng pinto. Manong, tulungan po ako, sabi ko habang nagkikilos. Nagulat si Manong Cardo sandali. Sinubukan niyang tumanggi dahil itinuturing niya akong bisita, ngunit umiling ako ng matatag. Pakiusap po, Manong. Hayaan ninyo po akong may gawin. Ayoko pong nakaupo lang habang kayo ay nagtatrabaho ng husto para sa amin. Tiningnan ako ni Manong Cardo sandali bago ngumiti ng may pag-unawa. Tumango siya at inabot sa akin ang isang palanggana na puno ng gulay. Sa loob ng 3 oras pagkatapos noon, ginugol ko ang aking oras sa pagbabalat ng gulay, paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng kusina na puno ng mantsa ng langis. Ang aking mga kamay, na dating nakahawak lamang sa mamahaling panulat at mahahalagang alahas, ay ngayon basang-basa at may malansang amoy ng mga sangkap ng pagkain. Ngunit kakaiba, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagmamalaki sa aking sarili. Ang pawis na dumaloy sa aking buhok at likod ay parang banal na tubig na naglilinis ng aking ego at kayabangan na naipon ko sa buong buhay ko. Sa tuwing yumuyuko ako upang linisin ang sahig, pakiramdam ko ay yumuyuko ako upang humingi ng tawad sa nakaraang buhay na kung saan ay binaliwala ko ang hirap ng iba. Habang inilalagay ko ang isang malaking kaldero ng sabaw sa mesa, nakita ko si Soraya na nakatayo sa pinto ng kusina. Tiningnan niya ako habang nagtatrabaho ng may mga mata na hindi ko pa nakita dati. Hindi ito ang tingin ng isang mayaman na asawa na binibilihan siya ng mga branded na bagay, kundi ang tingin na puno ng paggalang at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at kumuha ng isang maliit na panyo upang punasan ang aking pawis. Masaya ka, Arash, di ba? Bulong niya sa Persian. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sumagot, Oo, Soraya, ngayon ko lang nalaman na ang tunay na kaligayahan ay hindi binibili, kundi nililikha gamit ang ating sariling mga kamay. Hindi na natiling nakaupo si Soraya. Nagsimula siyang tulungan si Manong Cardo sa pag-aayos ng mga plato at paghahain. Ang larawan ng asawa ng isang milyonaryo mula sa Tehran na tumutulong sa kusina ng isang cargo ship na Pilipino ay ang pinakamagandang larawan na nakita ko. Ang kanyang mga mata na dating malabo dahil sa lungkot sa pagkawala ng tahanan at ari-arian ay ngayon kumikinang sa lakas ng isang bagong simula. Nagsimula siyang makipag-usap sa ibang mga crew member gamit ang mga kilos at ngiti.
Kahit hindi sila nakakapag-usap sa pamamaguan ng mga salita, ang kapaligiran sa paligid ng mesa ng almusal ay puno ng init at pagkakaibigan na parang kami ay isang pamilya na matagal nang magkasama sa parehong kapalaran. Tumakbo si Daria sa kusina kasama si Mang Tonyo na gumagawa ng mga panggagaya ng unggoy na nagpatawa sa maliit na bata ng malakas. Tiningnan ko ang eksena na iyon at napaluha. Dati, may pera akong pambili ng sarili kong amusement park para sa aking anak, ngunit hindi ko siya napatawa ng malakas tulad nito. Ang mga Pilipino na ito ang nagturo sa akin na ang bukas na puso at tunay na ngiti ang pinakamakapangyarihang universal language sa mundo. Ang unang 24 na oras sa barkong ito ay maaaring isang bangungot sa simula, ngunit magtatapos ito sa pinakamagandang pagtatapos na maiisip ng isang tao. Habang papalapit ang barko sa daungan ng Maynila, nakatayo ako, pinagmamasdan ang luntiang baybayin at matataas na gusali sa abot tanaw. Nagsimulang bumalik muli ang kaba, ngunit ngayon hindi ito kaba dahil sa takot, kundi ang kaba ng isang manlalakbay na malapit nang makita ang tunay na tahanan, isang tahanan na hindi sinusukat sa laki ng mansyon, kundi sa kabaitan ng mga tao. Niyakap ko ng mahigpit sina Soraya at Daria. Handa na tayo, sabi ko sa aking sarili at sa aking pamilya. Handa kaming harapin ang katotohanan sa immigration checkpoint. Anuman ang maging resulta, hindi ko makakalimutan na natuklasan ko ang tunay kong pagkatao sa cargo ship na Pilipino na ito. Ang busina ng barko ay umalingaw-ngaw sa buong barko. Ito ay isang babala na ang paglalakbay sa bughaw na karagatan ay malapit ng matapos at ang pagharap sa katotohanan sa lupa ay magsisimula na. Nakatayo ako, nakahawak sa bakal na gilid ng barko na mas matindi ang pagyanig ng iutos ng kapitan na iandar ang makina patungo sa daungan ng Maynila. Ang tanawin sa harap ko ay ang mga dambuhalang pula at asul na crane na nakahanay na parang mga bantay na nagbabantay sa pintuan ng lungsod. Nakita ko ang maliliit na truck na nagmamadaling tumakbo na parang mga langgam na nagtatrabaho at nakita ang grupo ng mga tao na nakasuot ng khaki na uniforme na naghihintay sa pier. Malakas na bumilis ang tibok ng aking puso, halos lumabas sa aking dibdib. Ang takot na sinubukan kong pigilin ay nagsimulang bumalik muli. Sa aking mundo, ang pulisya at mga opisyal ay simbolo ng panganib at pagkakakulong. Tumingin ako kay Soraya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig na parang isang ibon na natatakot. Sa sandaling sumakop ang pag-aalala sa akin, lumapit sa amin si Mang Tonyo. Hindi siya dumating ng walang dala, kundi may daladalang maliit na plastic na bag na may tinapay at bagong bote ng tubig. "Kain kayo, sir." Mahaba-haba pa siguro ang paghihintay, sabi niya, nang may ngiti na tapat pa rin tulad ng unang araw na nagkita kami. Kinuha ni Mang Tonyo ang isang maliit na medalya ng isang santo mula sa kanyang leeg at ibinigay kay Daria. "Regalo, anak, pagpalain ka ng santo." Bagamat kami ay mga Muslim at hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan ng sagradong bagay na ito, naramdaman ko ang lakas ng walang hangganang kabaitan na walang hangganan ng relihiyon. Yumukod ako sa kanya nang may matinding pasasalamat. Ang ibang mga crew member na kasama kong kumain ay lumapit din. Hindi sila masyadong nagsalita, ngunit ang kanilang marahang tapik sa balikat at ang kanilang mga mata na nagbibigay ng paghihikayat ay mas mahalaga kaysa sa libu-libong salita. Dahan-dahang lumapit ang barko sa pier. Ang mga opisyal ng imigrasyon at isang grupo ng mga pulis dagat ay sumampa sa barko. Agad na naging mahigpit ang kapaligiran. Nakita ko si Kapitan Roberto na lumapit sa kanila na may dalang tumpok ng dokumento. Mabilis at seryoso siyang nagsalita ng Tagalog. Nakita ko siyang madalas na tumitingin sa amin. Lihim kong nakita siyang nagpakita ng cellphone sa mga opisyal. Isang litrato ni Daria noong siya ay may sakit at inalagaan ni Manong Cardo. Ang kilos ng kapitan ay parang matinding pagpapaliwanag ng isang bagay. Hindi niya kami tiningnan bilang pabigat o mga lumulusob, kundi sinubukan niya kaming protektahan na parang isa sa kanyang mga crew member. Ang sakripisyo ng lalaking ito ay nagpahiya sa akin, sa aking nakaraang pagiging makasarili. Lumapit sa akin ang isang opisyal. Mukha siyang mahigpit, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Nagtanong siya ng maikling mga tanong sa Ingles tungkol sa aming pinagmulan.
Sumagot ako ng totoo sa isang nanginginig na boses. Nagkuwento ako tungkol sa pagtakas mula sa teran, tungkol sa paglutang-lutang sa gitna ng dagat, at tungkol sa kabaitan ng mga tao sa barkong ito na nagligtas sa aming buhay. Tahimik na nagsulat ang opisyal bago tumango sa kanyang mga tauhan, at pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Kailangan kayong sumama sa amin upang iproseso ang mga legal na pamamaraan, ngunit huwag kayong mag-alala. Ito ay Pilipinas. Mayroon kaming patas na proseso para sa mga refugee." Ang mga salitang iyon, bagamat tila malamig ayon sa regulasyon, ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Bago kami bumaba sa hagdanan ng barko patungo sa pier, huminto ako at muling tumingin sa lumang cargo ship na ito. Ang barko na dati mukhang maruming hawla ng bakal sa aking mga mata sa unang araw ay ngayon ang pinakamagandang kastilyo na kumalinga sa buhay ng aking pamilya. Nakita ko si Manong Cardo na nakasandal sa gilid ng pinto ng kusina, nagwawagayway sa amin gamit ang parehong apron. Nakita ko si Mang Tonyo at ang mga crew member na nakahanay sa gilid ng barko. Hindi nila kami tiningnan ng may pagkasuklam o paghamak, kundi tiningnan nila kami ng may mga mata na nagpapasa ng pag-asa. Tinaas ko ang aking kamay upang magbigay pugay, tulad ng nakita kong ginagawa ng mga Pilipino. Ito ay isang kilos na pinraktis ko sa loob ng nakaraang 24 na oras upang ipahayag ang pinakamalalim na pasasalamat na maaaring gawin ng isang lalaki. Inakay ni Soraya si Daria at nauna sa akin pababa sa lupa ng Pilipinas. Sa sandaling sumayad ang aking mga paa sa matigas na semento ng pier, naramdaman kong gumuho ang bigat sa aking puso na matagal ko nang dinala. Ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng aking mga paa ay matatag at ligtas. Tumingin ako sa malawak na langit ng daungan ng Maynila. Ang sikat ng araw dito ay mainit at palakaibigan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa detention center o kung papayagan kaming manatili bukas, ngunit ang sigurado ko ay namatay na ang dating Arash na mayabang at ang lalaking nakatayo rito ay handang lumaban para sa isang bagong buhay na may aral ng awa na natanggap mula sa grupo ng mga crew member na Pinoy. Ang mga luha na dumadaloy sa aking pisngi ngayon ay hindi bunga ng lungkot kundi luha ng muling pagsilang sa isang lupain na kilala bilang lupain ng ngiti. Dahan-dahang umalis ang van ng mga opisyal sa kalsada na umaabot sa baybayin. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang ginintuang sikat ng araw na tumatama sa mga tuktok ng puno ng niyog at mga advertisement sa Tagalog na hindi ko mabasa, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa aking puso. Hindi ito ang pakiramdam ng isang estranghero sa isang malayong lupain, kundi ang pakiramdam ng isang taong tunay na nakauwi. Tumingin ako kay Soraya. Nakatulog na siya, may ulo ni Daria na nakasandal sa kanyang kandungan. Ang kanilang mga mukha habang natutulog ay tila kalmado at walang pag-aalala na hindi ko pa nakita sa buong nakaraang buwan ng masamang paglalakbay. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang kanilang mga kamay at sa sandaling iyon, napagtanto ko ang dakilang katotohanan na hindi kailanman itinuro sa akin ng bilyon-bilyong pera sa nakaraan. Sa buong buhay ko sa Tehran, inilaan ko ang lahat ng aking oras sa pag-iipon ng mga bagay na inakala kong may halaga. Nag-ipon ako ng mamahaling alahas, nag-ipon ng mararangyang sasakyan, nag-ipon ng paggalang mula sa lipunan. Ngunit nang dumating ang bagyo ng kapalaran, ang mga bagay na iyon ay nawala na parang alikabok sa hangin. Ang unang 24 na oras sa cargo ship na Pinoy na iyon ay nagpatunay sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa mga bagay na hawak natin, kundi nasa mga bagay na ibinibigay natin sa iba. Ang kabaitan ni Kapitan Roberto, ang pawis ni Manong Cardo, at ang ngiti ni Mang Tonyo ang pinakamahalagang alahas na nakita ko sa aking buhay. Nilinis nila ang aking matigas na kaluluwa upang maging malambot muli at makita ang pagkatao sa iba. Muli akong tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakita ang mga tao sa kalsada na namumuhay ng simple. Ang ilan ay kumakain ng lugaw sa tabi ng kalsada. Ang ilan ay naglalakad, may hawak sa kamay ang kanilang mga anak papunta sa paaralan. Ang kanilang mga mata ay tila palakaibigan at hindi masyadong nagmamadali. Nagsimula kong maunawaan kung bakit napakagaling ni Kapitan sa kanyang bansa. Hindi ito dahil sa kanyang ekonomikong kadakilaan,
kundi dahil sa kayamanan ng espiritu na malalim na nakaugat sa kultura ng mga tao rito. Nagpapasalamat ako sa kapalaran na nagdala sa amin sa barkong iyon. Kung iba ang nagligtas sa amin, o kung hindi namin naranasan ang matinding 24 na oras na iyon, malamang ay ako pa rin ang dating Arash na mayabang at naghihintay na muling maging mayaman sa material na bagay lamang. Ngunit ngayon, ako ay isang bagong uri ng milyonaryo, isang milyonaryo na mayaman sa pag-asa at pasasalamat. Nang makarating kami sa reception center, isang babaeng opisyal ang lumapit sa amin na may mainit na kabaitan. Lumuhod siya upang kausapin si Daria at binigyan siya ng isang maliit na teddy bear. Ngumiti ng malawak si Daria at malinaw na sinabi ang, "Salamat po sa Tagalog, nakakagaling lang niyang matutunan kay Mang Tonyo na nagpagulat sa akin." Muli akong napaluha. Ngayon, luha ito ng kagalakan. Alam kong mahaba pa ang tatahakin ang pagpapatunay ng pagkamamamayan, ang paghihintay sa status ng refugee, o ang paghahanap ng trabaho upang mabuhay sa bagong lupain na ito ay hindi madali. Ngunit hindi na mahalaga kung gaano kahirap dahil dala ko ang pinakamahalagang bagay, isang puso na alam ang salitang sapat at walang kondisyong awa. Ipinikit ko ang aking mga mata at inilarawan sa isip ang gabi na lumulutang kami sa gitna ng dagat. Naalala ko ang unang patak ng tubig na natanggap ko mula sa kamay ng isang Pinoy na crew member. Ang lasa nito ay nanatili pa rin sa dulo ng aking dila. Ito ay tubig na nagpatuloy sa aking buhay at naghugas ng aking kayabangan. Ipinangako ko sa aking sarili na anuman ang maging propesyon ko sa hinaharap, magsisimula ako mula sa simula, maghuhugas ng pinggan o magwawalis ng kalsada. Gagawin ko ito ng may pagmamalaki at ipapasa ko ang awa na aking natanggap sa iba ng walang katapusan tulad ng ipinasa ito ni Kapitan Roberto sa akin. Ang 24 na oras na iyon ay hindi lamang nagligtas sa buhay namin ng aking pamilya kundi nagbigay din sa amin ng tunay na bagong buhay. Sa lahat ng nawawala sa kayamanan, sa lahat ng nawawalan ng pag-asa sa kapalaran, sana ang aking kuwento ay magsilbing paalala na sa pinakamadilim na araw, ang liwanag ay hindi nagmumula sa ginto o mga hiyas, kundi mula sa puso ng kapwa-tao na naglalakas loob na mag-abot ng kamay sa isa't isa. Salamat, Pilipinas. Salamat, cargo ship na iyon, at salamat, hirap, dahil sa iyo ay natuklasan ko ang tunay kong pagkatao. Ang impyerno sa Tehran ay maaaring kinuha ang lahat mula sa akin. Ngunit ang langit sa gitna ng dagat Pilipinas ay nagbigay sa akin ng buhay na puno ng kahulugan at iyon ang tanging kayamanan na pangangalagaan ko hanggang sa aking huling hininga.